tanghali ngayon po ay araw ng Martes, ika-26 ng Abril taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Canadian national na dinuko sa Samal Island noong nakaraang taon, kumpirmadong pinugutan na ng ulo ng Abu Sayyaf. Canadian Prime Minister Justin Trudeau kinundi na ang pagpugot sa ulo ng Canadian hostage. Mga bagong plaka na nabimbin handa ng i-release ng LTO sa mga car owner. Japanese Naval Destroyer Warship at Helicopter Carrier dumating na sa Subic para sa isasagawang safety training kasama ang Philippine Navy. At mahigit 20 patay matapos malason sa kinaing desert sa Pakistan. Una sa ating mga balita ngayong tanghali. Dumating na sa Subic Bay Freeport Zone ang naval destroyer ng Japan at mga helicopter na gagamitin sa safety training kasama ang Philippine Navy. Mula sa Subic, Zambales, may report si Joshua Antonio. Live. Yes, Joshua. Yes, Flores, sakto alas 8:30 kaninang umaga ay dumaong sa Subic Bay Freeport Zone ang naval destroyer warship at helicopter carrier ng bansang Japan. Ang nasabing barkong pandigma ay isa sa mga pinakamodernong barko na bahagi ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF. Kaya nito maglulan ng 4 hanggang 10 malalaking rotary wing aircraft at halos 400 crew. Ang pagbisita sa bansa ng Japanese warship ay bahagi ng isasagawang safety training exercises kasama ng Philippine Navy. Iginit naman ng Philippine Navy na walang kinalaman ang pagdating ng warship ng Japan sa agawan ng Pilipinas at China sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Magugunita ang Japan at China ay mayroon din territorial disputes sa Senkaku, Diaoyu Islands. Ayon sa Philippine Navy, magtatagal ng 4 na araw ang barko ng Japan dito sa Pilipinas. At yan muna ang balita mula dito sa Subic Bay Freeport Zone. Flor? Maraming salamat sa Joshua Antonio. Nagulat mula sa Subic Bay, Zambales. Patuloy ang investigasyon ng Department of Justice sa nag-leak na data ng Commission on Elections. Mula sa DOJ, may report si Darlene Basingan. Live. Yes, Darlene. Yes, Flor, matapos nga ang naganap na leaking ng sensitibong voters information sa internet, bumuo ng investigating team ang DOJ na titingin sa naturang data leak. Sinabi ni DOJ Secretary Manuel Caparas na sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan at maging ibang bansa tulad na lamang ng United States Department of Justice para mahuli kung sino ang nag-leak ng mga sensitibong impormasyon. Ngunit nang tanungin pa ito si Caparas, ukol dyan ay tumanggi na ito magbigay ng iba pang detalye kaugnay ng data leak dahil kasalukuyan pa niya itong iniimbestigahan. Matatandaan sinabi kamakailan ng COMELEC na na-trace sa United States ang lokasyon ng domain ng website na pinaglagyan ng leak, samantalang nasa Russia naman ang hosting nito. Ayon sa DOJ, hiniling nila ang tulong ng ibang bansa dahil sa lawak ng sakop ng krimen na cybercrime. Borderless anya ito dahil maaaring nasa ibang bansa ang nag-leak ng data. Isa pang tinitignan ngayon ng NBI ay ang umano'y pang-feed o pagda-download ng torrent ng Malacanang ng mga naturang sensitibong impormasyon. Hinimok na may Caparas ang publiko na maging mapagmatyag sa mga hacking incident. At kapag may nahuling ganitong insidente, i-report agad sa mga otoridad. Lord? Darlene Basingan, nagulat mula sa DOJ. Nanumpa ng pagiging apolitical o non-partisan ng mga opisyal ng Philippine National Police o PNP sa eleksyon sa Mayo. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan. Live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nanumpa na ng katapatan sa trabaho at pagiging apolitical at non-partisan sa 2016 election ang may 150 matataas na opisyal ng Philippine National Police 13 araw bago ang halalan. Kinabibilangan ang mga ito ng pinuno ng pambansang pulisya, command group, mga regional, provincial at city directors ng PNP. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, malaki ang gagampanang tungkulin ng PNP para mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at patas na halalan sa Mayo 9.
Mahalaga niya magawa ng tama at maayos ng mga tauhan ng PNP ang kanilang trabaho upang masigurong ang pinili ng sambayanan ang mauupong pinuno ng bansa. Muli mahigpit na paalala ni General Marquez sa kanyang mga tauhan, muling i-review ang nakalatag na seguridad upang masigurong walang butas at hindi malulusutan ang mga nais na manggulo sa araw ng halalan. Utos ni Chief PNP sa mga pulis sa ground, makipag-ugnayan hindi lamang sa AFP at ibang ahensya ng gobyerno na deputized ng COMELEC kundi maging sa komunidad para sa mas epektibong pagpapatupad ng maayos na seguridad sa eleksyon. Balik sa iyo, Flor. Leia Ilaga nagulat mula sa Camp Crame. Dumating na sa La Union ang mahigit sa 800 vote counting machine na gagamitin sa May 9 elections. Narito ang report ni Grace Doctolero. Dalawang delivery truck na naglalaman ng vote counting machines ang dumating kahapon sa COMELEC Hub sa San Juan, La Union. Bago buksan ang delivery truck, tiniyak ng matauhan ng COMELEC na nanatili itong silyado katunayang hindi ito nagalaw o binuksan mula sa National Hub ng COMELEC sa Santa Rosa, Laguna. Kasi kapag nakita ko halimbawa kanina na broken yung seal niya or naka-open lang siya na parang ordinary truck, questionable ka agad yun. Pero nakita natin na secured naman siya. Nasa kabuang 850 ang nakalaang vote counting machine sa 19 na bayan at isang syudad ng La Union sa May 9, 2016 elections. Ngunit 815 VCMs pa lamang ang na-deliver sa lalawigan. Sa unang linggo ng Mayo nakatagdang ipadala ang mga VCM sa iba't ibang bayan ng La Union. Samantala, tiniyak ng PNP na mahigpit nilang babantayan ang COMELEC Hub kung saan pansamantalang nakalagak ang mga VCM. In fact, we'll be having 1:2 per polling center. Of course, yung mga law enforcement activities natin, we expect augmentation from the armed forces of the Philippines. Kasama ang La Union News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Hiniling ni Senator Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan 1st Division na payagan siyang makaboto sa Cavite sa eleksyon. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Naghain ng mosyon si Senator Bong Revilla dito sa Sandigan Bayan 1st Division upang payagan siya makalabas ng PNP Custodial Center sa May 9 para makaboto sa Bacoor, Cavite. Ayon sa Senador, nakasaad sa batas na maaari pa rin niya matamasa ang ilang civil at political rights kabilang na ang pagboto dahil hindi pa naman siya convicted sa mga kaso niya sa Sandigan Bayan. Paliwanag ni Revilla, walang special polling precinct ang PNP Custodial Center o kahit Camp Crame at sa Cavite kasi siya rehistrado bilang botante. Sa ilalim ng COMELEC Resolution 9371, maaaring mabigyan ng escort ang isang detainee kung sa ibang presinto siya rehistrado at walang polling precinct sa lugar ng kanyang detention. Ngunit kailangan muna ng permiso ng korteng may jurisdiksyon sa kanyang kaso at mapatunayang logically feasible sa jail administration na masamahan siya at mabigyan ng security escort. Nakatakdang dinggin ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Revilla bukas. Siya ay nakadetining ngayon sa PNP Custodial Center sa Camp Crame dahil sa kasong blunder na nag-ugat sa Pork Barrel Fund Scam. Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigan Bayan. Namigay ang Philippine National Police o PNP ng leaflets at nagkabit ng mga poster sa Masbate City na naglalaman ng mahalagang impormasyon kaugnay ng pagdaraos ng eleksyon sa Mayo 9. Narito ang report ni Jerry Galicia. Nag-iikot sa Masbate City ang mga tauhan ng Philippine National Police upang magpaskil ng mga poster at mamigay ng babasahin sa publiko. Ayon sa tagapagsalita ng PNP Special Task Group na si Police Chief Inspector Arthur Gomez, laman ng leaflets ang mga impormasyon ukol sa nalalapit na halalan gaya ng gun ban, tamang pagboto at regulasyon sa pinatutupad na checkpoints. Nakalagay rin sa babasahin ang mga numerong pwedeng tawagan ng sino mang nangangailangan ng assistance ng RSOTG na 0977-753-6133 at 0949-399-2099. Patuloy naman ang panawagan ng PNP sa mga kandidato na makiisa sa mga pinatutupad na batas upang makamit ang honest, orderly, peaceful at safe election. Yun nga,
may mga haka-haka na magkakaroon ng gulo. But yung constant po yung pakikipag-ugnayan ng ating kapulisan dito sa Masbate sa mga magkakandidato na kung pwede, wag nang gumawa ng mandahas during the election para sa 2019 election wala na pong responsibility sa Masbate. Mahigpit na rin nilang binabantayan ang karagdagang 118 vote counting machines na na-deliver sa Masbate City. Samantala, isang Run for Safe 2016 naman ang sinagawa sa Bataan bilang panawagan sa pagkakaroon ng mapayapang halalan sa Mayo 9. Mahigit sa 2,000 uniform personnel, mga kawan ng pamahalaan at non-governmental organization at mga guro at estudyante ang lumahok sa event. Ito ay nangangahulugan na tayo ay nagkakaisa na magkaroon ng isang yung tahimik at yung pantay na halalan dito sa Bataan. Kasama ang Bataan News Team, Jerry Galicia, UNTV News Worldwide. Para po ito sa mga car owners, handa na ang Land Transportation Office o LTO na ipamahagi ang mga bagong plaka na matagal na nabimbin ng halos sa isang taon. Mula sa Quezon City, may report si Mon Hocson live. Yes, Mon. Floor, sa loob ng 2 linggo ay may pamamahagi na ng LTO ang mga bagong plaka matapos ang 8 buwan na nabinbin ang distribusyon nito sa mga may-ari. Kaya ng umaga kasama ang mga tauhan ng Commission on Audit ay binuksan ng isa sa 11 container na naglalaman ng mga bagong plaka. May kapag-ugnayan ng LTO sa mga car dealer para sa mga may-ari ng bagong plaka at sa mismong mga owner naman para sa mga replacement na plate. Lahat ng mga plaka ay dadaan sa barcode scanning at ilang proseso bago ito ibigay sa mga regional office. Mayroon 300,000 pares na motor vehicle, motorcycle at mga replacement plates ang nasa pangangalaga ngayon ng LTO. Subalit ang mga may pamamahagi ay 10% lamang sa kabuang backlog ng LTO sa mga plaka. Mayroon pa natitirang 2.7 million na backlog ang LTO sa plaka sa buong Pilipinas. Sa NCR lamang, 110,000 ang backlog sa mga bagong plaka, habang 1.2 million naman sa mga replacement plates. Ayon sa LTO, hanggat hindi nalilift ng COA ang Notice of Disallowance, magpapatong-patong ang backlog nila sa mga plaka. Sa oras na manlift ang Notice of Disallowance, naniniwala ang LTO na kayang mapunan ng supplier ang backlog sa loob lamang ng 6 na buwan. 15 milyong plaka sa loob ng 5 taon ang kontrata ng supplier sa LTO. Balik sa iyo, Flor. Mon Hocson, nagulat mula sa Quezon City. Pinugutan na ng ulo ang Canadian national na dinukot ng Abu Sayyaf sa Samal Island noong nakaraang taon. Narito ang report ni Bernard Dadis. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na isa sa mga bihag na foreign national ng bandidong Abu Sayyaf ang pinugutan ng ulo. Positibong kinilala ng mga otoridad ang biktima na si John Ridsdale na kasamang dinukot ng mga dayuhang sina Robert Hall, Norwegian, Shartan, Sekingstan at Pinay na si Marites Flor sa Samal Island, Davao del Norte noong September 2015. Ayon sa Sulu Police, pasado 7 kagabi nang inihagis ng riding in tandem ang isang bagay na nakabalot sa cellophane sa mga grupo ng kabataan na maglalaro sana ng basketball sa Barangay Walid City, Hulo, Sulu. Agad namang pinuntahan ng crime scene ng mga tauhan ng Hulo Municipal Police Station na nagsasagawa ng checkpoint malapit sa lugar at dito na nakita ang ulo ng biktima. Kahapon ang deadline ng ASG upang ibigay ng pamahalaan ang ransom na hinihingi nito upang pakawalan ang 4 nitong kidnap victims at nagbanta ang mga ito na kung hindi maibibigay ang kanilang hinihingi ay papastangin ang hostages. Kinundi na naman ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang ginawang pamamaslang sa kanilang kababayan at sinabing nakikipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas at iba pang international partner upang mapanagot ang mga may kagagawan sa karumal-dumal na pamamaslang. Samantala, tuloy naman ang mas pinaigting na opensiba ng militar sa Sulu laban sa mga bandidong Abu Sayyaf. Araw at gabi ay lumilipad ang MG-520 helicopters ng AFP bilang bahagi ng operasyon at mailigtas ang iba pang kidnap victims at mabuwag ang grupo na pangunahing naghahasik ng karahasan sa lugar. Kasamang Zamboanga News Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide.
At kaugnay ng balitang yan, patuloy ang isasagawang pagtugis ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines o AFP sa bandidong Abu Sayyaf na pumugot sa ulo ng Canadian kidnap victim. Mula sa Campaginaldo may report si Rosalie Cos, live. Rosalie. Magandang tanghali, Flor. Binigyang diin ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na hindi nila ititigil ang law enforcement at military operations upang tugisin ang teroristang grupong Abu Sayyaf at sagitin ang kanilang mga bihag. Ito ay matapos paslangin ng bandidong grupo ang isa sa mga bihag nitong Canadian na si John Ridsdale kahapon. Kasabay nito ay kinondena ng pamahalaan ang ginawang karahasan ng ASG. Ayon sa Department of National Defense, isang akto ng pagiging brutal ang ginawa ng terrorist at barbaric groups. Nagpaabot din ng pakikisimpatya at pakikiramay sa Canadian government at pamilya ni Ridsdale ang pamahalaan. Nangako naman ang buong pwersang pagpapatupad ng batas ang AFP at PNP upang papanagutin ang Abu Sayyaf sa kanilang mga karahasan at sagitin ang nalalabi pang bihag ng grupo. Kahapon ay ipinagutos ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagbuo sa AFP-PNP Joint Task Group upang sagitin ang mga dinukot ng teroristang Abu Sayyaf. Floor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Nagsagawa ng nationwide mass cardiopulmonary resuscitation o CPR training na magagamit ng sinuman sa panahon ng emergency. Narito ang report ni Grace Cassin. Ang cardiovascular diseases ang numero 1 umanong dahilan ng kamatayan ng mga Pilipino. Sa datos ng Department of Health, 10 Pilipino ang namamatay kada oras dahil sa cardiovascular diseases at 77% ng mga ito ay nangyayari sa bahay. Kaya naman sabay-sabay na isinagawa sa 80 lugar sa bansa ang nationwide mass cardiopulmonary resuscitation o CPR training. Ayon sa Philippine Heart Association, nais nilang mapataas ang awareness ng publiko kung paano magsagawa ng CPR. With CPR alone, pag marunong po tayo, the chance of survival from 2% increases to 20 to 30% chances of survival once you do CPR on the spot. Bukod sa mga rescue at health worker, maaari ding mag-apply ng CPR ang mga ordinaryong mamamayan. Pagpatungin po yung dalawang kamay, diretso po ang siko, kunin po ang lakas sa braso. Papatong nyo po yun sa gitna ng dibdib at gagawin po natin yung chest compression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuloy-tuloy po siya 30 times over 2 minutes. Okay? Pag siya po ay na-revive, ilalagay nyo po siya sa tinatawag na recovery position. Itatagilid po natin. Susuportahan po siya at iingatan po yung kanyang ulo. Isa ang Fatima University Medical Center na nagsagawa ng CPR training sa mga nakatira sa Kamanava area. Kung wala ang di marunong ang publiko, hindi natin masusolusyonan yung daming namamatay ng sakit sa puso dito sa Pilipinas. Kaya ganun ka-importante na bigyan nating edukasyon ang mas maraming Pilipino at mga kababayan natin na matuto nitong CPR. Nangyari sa father ko, hindi ko siya na CPR that time eh. Nung na inatake siya. Siguro that time kung alam ko nang mag-pump, na-save ko yung father ko hindi nga. Mahigit 300 empleyado ng DOH Central Visayas ang lumahok sa nationwide CPR training ng Department of Health. Binigyang din ng mga doktor ang proper diet para makaiwas na magkaroon ng cardiovascular diseases gaya ng huwag maninigarilyo, huwag uminom ng alak, huwag kumain ng mga bawal na pagkain, mag-ehersisyo at regular na magpakonsulta sa doktor. Nananawagan din ang mga doktor sa agarang pagsasabatas ng Samboy Lim Bill na isama sa kurikulum ng DepEd ang pagtuturo at pag-administer ng CPR sa isang inatake sa puso. Grace Cassin, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa iyo, Floor. Magbabalik ang UNTV News.
Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. May mga personal na desisyon tayong ginagawa sa buhay at dapat lang na pinag-iisipan natin ng mabuti ang bawat isa sa mga ito. Pero din namang mga desisyon tayong pintig ng puso ang ating pinakikinggan. Kung sa pansariling kapakanan, naniniguro tayong tama ang ating mga gagawin. Yung para sa bayan pa ba ang ating babaliwalain? Ikaw, paano ka pumili? Paano ka ba pumili? Puso at isip. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, inilunsad ngayong araw ng Department of Transportation and Communication o DOTC ang bagong ruta ng point-to-point bus na biyaheng North EDSA hanggang Ortigas. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano, live. Yes, John. Hari sa floor, nagsimula na nga bumiyahe kaninang umaga ang unang bus unit na bahagi ng point-to-point premium bus ng Department of Transportation and Communication na may rutang North EDSA hanggang Ortigas. Itatakda ang pick-up points na rutang ito sa may bus bay area ng SM North EDSA hanggang sa P2P loading area sa Robinson's Galleria malapit sa may EDSA Shrine. Dalawang bus unit ng Manline City A84 model ang bibiyahe sa rutang ito. Bawat bus ay mayroong 36-seater capacity, may mababang floor entry at may sariling comfort room sa loob ng bus para na rin sa kapakanan ng mga matatanda at ng mga persons with disability na magiging pasahero nito. Mayroon din itong stop button, 9 na CCTV cameras, digital destination signboard at operated sa pamamagitan ng Global Positioning System o GPS. Nagkakahalaga naman ng 40 pesos ang pamasahe mula North EDSA hanggang Ortigas dito sa P2P bus, habang nasa 30 pesos naman para sa mga senior citizen at PWDs. Sa pagtayangan ni LTFRB Chairman Winston Hines, tinatayang aabot sa halos 5,000 mga commuter kada araw ang maseserbisyuhan kung magtutuloy-tuloy ang magandang serbisyo ng lahat ng mga premium bus na bumabiyahe dito sa Metro Manila. Flor? Maraming salamat sa Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Tulong muna, bagong balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isa sa 13 sugatan sa bangga ng UV Express at pampasaherong jeep sa Quezon City. Narito ang report ni Reynante Ponte. Isang vehicular accident ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team na kinabibilangan ng pampasaherong jeep at UV Express sa Regalado Avenue corner Mindanao Avenue sa Quezon City bandang alas 9:30 kagabi. 13 ang nasugatan sa pangyayari. 11 sa mga biktima ay pasahero ng jeep at 2 sa UV Express. Isa sa nasugatan ng driver ng UV Express na si Eliakim Rensal, 34 anyos, na nagtamo ng pananakit ng kanyang balakang at tuhod na nilapatan ng pang-unalunas ng UNTV News and Rescue Team. Matapos malapatan ng pang-unalunas ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Tinulungan naman ng Department of Public Order and Safety Rescuer, MMDA, Red Cross at Barangay West Fairview Rescuers ang ibang mga nasugatan na mabilis sa isinugod sa malapit na ospital. Ayon sa inisyal na ulat ng Quezon City Traffic Sector 2, matulin ang takbo ng mga sasakyan. Sa ngayon ay patuloy nang inimbestigahan ng mga otoridad ang pangyayari at kung sino ang dapat managot. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo. Ray?
Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy pong makararanas ng malinsangang temperatura ang malaking bahagi ng ating bansa. Unang-una dahil po sa pag-iral nitong ridge ng high pressure area na umabot po sa may Luzon. Samantalang itong easterlies o yung hangin na gagaling po sa may silangan ay nakaka-apekto sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang malaking bahagi ng bansa makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaborin at may mga tsansa po na magkakaroon ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog lalo na po sa may Samar at Leyte area, kasama na rin po ang Caraga sa may Mindanao. Samantalang ang heat index forecast sa Siargao sa Quezon City sa Metro Manila maaari pong umabot sa 38.9 o 0.6 degrees Celsius. Sa Tuigaraw 40.4, yan po ang pinakamataas na in-expect po ngayong araw. Sa Baguio po is 27.7, sa area po ng Puerto Princesa sa Palawan 30.0 at sa may area po ng Iloilo is 37.7, gayon din po sa Metro Cebu, 36.2 sa Tacloban, 37 sa may Cagayan de Oro City, 37.2 sa Metro Davao. At sa Zamboanga City, medyo mas malinsangan po, 38.3 degrees Celsius. Ayon din po sa Pag-asa, ngayon po ay wala pa namang nakita na bagyo o LPA na nakakapekto sa ating bansa at matatapos na nga din po ang buwan ng Abril. Pero ang level po ng tubig sa Angat Dam, 192.86 meters. Kanina po yung alas 6 ng umaga at lamang pa rin po yan ng halos 6 na metro kumpara po dun sa mga level nito sa mga nagdaang taon. At ayon sa Pag-asa, sapat naman yung supply nito para sa konsumo ng Metro Manila. Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Abot sa 23 na sawi matapos malason sa kinain dessert sa Central Pakistan. Ayon sa mga otoridad, isang lalaki sa Punjab province ang bumili ng dessert na tinatawag na ladu o uri ng sweets na bilog ang hugis na parang donut sa isang local sweet shop upang ipagdiwang ang birthday ng kanyang anak. 11 sa mga nasawi ay mga kamag-anak ng lalaki. 77 iba pa ang kasalukuyang ginagamot ngayon sa ospital. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulis ang dalawang may-ari ng shop. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na nahaluan ng pesticide mula sa kabilang tindahan ang mga ladus na inihahanda sa mga espesyal na okasyon. 11 ang nasawi at 39 na iba pa ang nasugatan matapos na sumabog ang isang car bomb sa isang Shiite Muslim district sa eastern Baghdad. Ito na ang pangatlong sunod na bomb attack sa Baghdad sa loob ng 4 na araw. Wala pang umaako sa bomb attack, ngunit hinihinalang Sunni Islamic State Group ang may kagagawa nito. Isang tulay at maraming bahayan nawasak sa pananalasa ng rainstorm sa timog at hilagang bahagi ng China. Partikular na naapektuhan ng malakas na pagulan ang mga syudad sa Guangdong Province kung saan umabot sa 193.9 mm ang bumuhos na tubig ulan. Nagdeklara na ng rainstorm alert ang local meteorological bureau. Sa ngayon ay inaayos na ang nasirang tulay at may mga tauhan na lokal na pamahalaan na namamahala sa trapiko at umaalalay sa mga pedestrian. Naka-aresto ang PNP ng 20 most wanted person sa one-time, big-time lambat-sibat operation sa Iloilo City. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Nasa kustudiya na ng Philippine National Police ang 20 most wanted persons na nadakip sa isinagawa nilang one-time, big-time lambat-sibat operations sa Iloilo. Ayon kay Police Deputy Regional Director for Operations, Senior Superintendent Alfredo Valdez, 17 oras silang nagsagawa ng operasyon noong Huwebes hanggang Biyernes at nakasabat sila ng 40 ammunitions, 77 sachets ng shabu at isang granada. Nakarecover din sila ng mahigit sa 20 mga baril at mga pampasabog. Our lambat-sibat operations is very successful. So based on our assessment, we have decreasing focus crimes here in PRO 6, especially the 7 focus crimes of murder, homicide, robbery, theft, motor napping, physical injuries, and illegal drugs. Nagsagawa rin sila ng anti-drug operation kung saan nahuli ang 10 individual at nasamsamang ilang pakete ng hinihinalang iligal na droga. Naniniwala ang PNP na mababawasan ang kaso ng karahasan sa Iloilo ngayong halalan sa pagkakahuli ng maraming wanted persons. Ang amon diri is
we want to help nga mangin matawhay ang aton election, and through this one-time big-time operation, it will have a big impact, particularly to those who have plans nga hindi mangin matawhay ang aton election. Bagamat pangunahing layunin ng Uplan Lambat Sibat ay mapababa ang antas ng krimen, malaking tulong rin ito upang mapanatili ang seguridad at kaayusan. This one-time big time is in compliance with the directive of our KPMP and Regional Director regarding conducting proactive activities to ensure that we will have safe and fair election on May 9, 2016. Mula dito sa Iloilo, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Nagsimula na ang hearing sa kaso na isinampa ng 14-time Grand Slam champion na si Rafael Nadal sa dating French cabinet minister. Nag-ugat ang kaso ng pangatangan ng dating French minister na si Roselyne Bachelot na bumagsak si Nadal sa drug test. Kasong defamation ang isinampa ni Nadal kay Bachelot. Tumayong health at sports minister si Bachelot ng France mula taong 2007 hanggang 2010 at social affairs minister noong 2012. Ginawa ni Bachelot ang pahayag laban kay Nadal noong March sa Grand 8 program sa French Channel D8. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs, ako si Flor Perez. May pangyayari bawat minuto. May balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras.